Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol para sa isa na namang reaction video. At eto na nga mga tol, no? Chinese research vessel namataan na naman sa teritoryo ng Pilipinas mga tol. Grabe, no? Ang tigas talaga ng mukha na itong mga Chinese vessel na to mga tol. Alam niyo kung bakit? Dahil itong isang balita natin, Chinese vessel, hinarang na naman no, ang PCG, mga tol. Diyan po malapit sa Zambales. Diba? Grabe na ang ginagawa nila at tatlong natagpuang submersible drones na nakita no, sa karagatan ng Pilipinas. Posible daw di umano na ito ay pinakawalan o pagmamay-ari ng China. Grabe. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At dun sa mga bago pa lang po dito sa ating channel at sa mga laging nandiyan dyan, shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta at laging nakasubaybay dito sa ating channel sa mga uploads natin. Sa mga nakasubscribe po dyan at naka-click ang notification bell, maraming salamat sa inyo. Okay, so wag na natin patagalin to mga tol. Alamin natin, no? Ano nga ba itong ginagawa na naman ng mga Chinese research vessel dito sa ating katubigan mga tol? Sobra na, no, yung ginagawa na to ng China at talagang tila baga inaangkin na nila, no, yung katubigan ng ating bansa, no, diyan sa West Philippine Sea, no, sa mga katubigan na malapit sa Palawan, sa Batanes, sa Zambales, iba mga tol. No, at lalong-lalo ngayon na nailabas na nga ng Google, no, yung West Philippine Sea, dyan po sa kanilang mapa mga tol. Okay, sigurado magwawala ang China dyan mga tol. Alamin natin itong balita na to. Let's go. Idineploy ng Philippine Coast Guard ang PCG Islander 4177 sa karagatan sa Batanes para i-monitor at i-challenge ang Chinese research vessel na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Namataan ang sasakyang pandagat ng China 78.21 nautical miles, Hilagang Silangan ng Itbay. Bago to mga tol, ayan po, courtesy of PCG, April 15, 805 hours. So, ibig sabihin, alas 8 po ito ng umaga mga tol. April 15, 2025. Bago po ito Bayat, Batanes. Walang tugon ang Chinese Okay, so kagaya po dati sa Batanes po ito. pandagat ng China 78.21 nautical miles, Hilagang Silangan ng Itbayat, Batanes. Walang tugon ang Chinese vessel kahit ilang beses nagsagawa ng radio communication ang PCG Islander. Walang pahintulot ang Chinese vessel na magsagawa ng marine scientific research sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Sang-ayon ba kayo no, na dapat pagka mga ganitong barko ng China na illegal na pumapasok sa ating territorial waters, sang-ayon ba kayo na dapat ito ay sinasampahan na natin? No, sang-ayon ba kayo na dapat itong mga barko na to ay hinaharang na? Mga tol, no, sinasampahan, hinaharang, hinuhuli. Yung mga tripulante nito hinuhuli, yung barko kinukumpiska natin, 'di ba? Siguro napapanahon na para gumawa ng ganyang hakbang ang ating gobyerno. Mga tol, napapanahon na para gawin 'yan ng ating gobyerno. No, nananawagan tayo sa PCG. Gawin niyo na 'yung dapat na gawin diyan, 'yung nararapat. No, harangin niyo, sampahan, hulihin yung mga tripulante niyan, no, at ating kumpiskahin yung barko ng China na yan. At ito nga po, nakakapanggigil itong balita na to na naman ng China, mga tol. Imagine ninyo na nakaraan ang balita. Yan, ganyan-ganyan din, no, yung senaryo. Na kung saan, may barko sila dyan sa Batanes at may barko rin sila na illegal na nagpapatrolya sa Zambales. Well, naulit po yan ngayon, mga kababayan. Ganyan-ganyan din yung naging senaryo. Ito po yung balita. Sa ibang balita, hinarang na barko ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard sa katubigang sakop ng Capones Grande sa Zambales. Nagbabalita at nag-serbisyo sa PCG si Marlene Padiernos. Marlene.
muli na namang nakaranas ng pangharas ang barko ng PCG mula sa barko ng China Coast Guard sa katubigang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Oh, hinaras na naman tayo. 'Di ba? Ng mga barko ng China Coast Guard. Hinaras na naman yung barko ng Philippine Coast Guard. So ano na yung gagawin ng gobyerno natin? Ano na yung gagawin ng PCG? 'Di ba? Matagal na nag-aantay ang sambayan ng Pilipino na ipapakita ng PCG yung tapang nila. No? Kung paano natin harangin yung mga barko na yan. Kung gusto nila tayong banggain na natin yung mga yan. Diba? Parang kasi hanggat hindi tayo gumagalaw, hanggat hindi natin pinapakita na may pangil tayo dyan sa mga hinayupak na yan, hindi titigil yung mga yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi titigil yan. Ganyan at ganyan na uulitin nila yan. No, yung pangaharas nila, yung pangaharang nila, yung mga illegal na pagpapatrolya nila, uulitin nila yan. 'Di ba? Kasi wala tayong ginagawa eh. Hindi natin sila binibigyan ng leksyon. Naintindihan nyo, dapat yung mga yan, binibigyan natin ng leksyon, yung mga barko na yan ng China. It's either banggain natin yung mga yan, mga tol. No, kasi illegal na silang pumapasok eh. Sobrang lapit na. Imagine ninyo yan, nasa Zambales sila. No, sobrang lapit na. Tayo yung nagpapatrolya, tayo yung pinapalayas dyan. Nakakatawa na lang. No, nakakatawa na lang yung sitwasyon ng ating PCG pagka ganyan. Pinagtatawa na lang tayo ng mga Chinese Coast Guard. No, imagine ninyo, katubigan natin, tayo pinapalayas. Hindi na tama. Magpakita na ng pangil dapat ang Philippine Coast Guard pagka ganyan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, kahapon sa layong 132.97 west-southwest mula Capon Grande. Ito, kahapon naman to nangyari mga tol. 10:33 April 14, 2025. Sa Zambales o tinatayang 36.35 south mula naman sa Baho de Masinloc ay mabilis na delikadong nagmaniobra ang CCG vessel 21612 patungo sa port side ng BRP Cabra para harangan ang navigation route ng barko. Grabe, no? Hinarang na naman yung barko ng Philippine Coast Guard. Sa hiwalay na insidente, minamataan din ng presensya ng isang Chinese research vessel na Zhongshan Dashue sa layong 78.21 nautical miles northeast mula sa Itbayat, Batanes kaninang umaga. Dahil dito, dineploy ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang PCG Islander 4177 sa Batanes para i-radio challenge ang naturang Chinese research vessel. Walang natanggap na anumang response ang PCG mula sa naturang research vessel. Igilit ng PCG na walang pahintulot ang naturang barko na magsagawa ng marine scientific research sa loob ng EEZ ng Walang pahintulot, mga kababayan, ha? Pilipinas na malinaw na paglabag sa UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Samantala ay kinalugod naman ng Armed Forces. Ibig sabihin, illegal. No, yung ginagawa nila dyan. At kung illegal, ano dapat gawin? 'Di ba? Hulihin. No? Sampahan yung mga barko na yan. Hulihin natin yung mga tripulante nila. Of the Philippines, ang pagsama ng Google sa West Philippine Sea sa Google Maps at Google Earth. Ayon sa AFP, patunay ito ng pagkilala ng pandaigdigang komunidad sa karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ayon sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan mga kababayan, no? Nakikita natin yung ginagawang pambabastos at pambabalahura na itong mga barko na to ng China sa ating karapatan. No, dyan sa West Philippine Sea at sa mga territorial waters po ng Pilipinas. 'Di ba? Makikita natin kung paano nila tayo bastusin sa sarili nating teritoryo. No, ito pa mga kababayan, no, 3 natagpo ang submersible drone sa karagatan ng Pilipinas. Posibleng di umano'y dineploy no ng China, ayon po yan sa AFP. Okay? So alamin natin 'tong balita na 'to mga tol. May dagdag lang natin. Samantala, inilabas na ng Philippine Navy ang resulta ng forensic analysis ng 3 sa 5 submersible drone na narecover sa ilang bahagi ng karagatan sa bansa. Samantala, missile system ng Amerika na gagamitin sa Balikatan Exercises 2025 sa susunod na linggo, dumating na sa Pilipinas. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Live, Patrick! Yes, Joshua, gaya nga ng nabanggit mo, ay mayroon ng resulta yung 3 sa 5 submersible drones na na-recover sa ilang bahagi ng karagatan dito sa Pilipinas. Kanila nga dyan yung nakita
sa Pasukin, Ilocos Norte noong July 2022 habang noong nakaraang taon naman sa Calayan Island at Initaw, Misamis Oriental. Base sa forensic analysis ay may Chinese markings ang mga drone na ito kung saan isa ay may ginamit na Chinese SIM card. Ayon sa Philippine Navy, malaki ang posibilidad na i-deploy ito ng gobyerno ng China kung saan mayroon itong implikasyon sa pambansang seguridad ng Pilipinas, partikular na sa underwater terrain research. There is a 55 to 80% likelihood that this was deployed by the Chinese Communist Party. Why 55 to 80%? Is because of the components inside. They have the capability to receive, to process, to store, and to transmit data through satellite communications to a station Grabe, on no? land, to a mothership, or to other drones. So, ibig sabihin, pwede itong gamitin pang espiya, mga tol, itong mga drone na to. No, dahil nakakapag-transmit ito no, ng mga data. Diba? So, pwede siyang gamitin na pang espiya. Joshua, nagpasalamat naman ang Philippine Navy sa mga mangingisda Pilipino dahil ilan sa submersible drones na natagpuan ay sila ang nakakuha at iniulat sa mga otoridad. Yan yung sinasabi natin. Hindi lang po trabaho ng Philippine Coast Guard ng AFP, yung seguridad ng ating bansa. Dapat pasalamatan din natin itong mga mangingisda na to. Dapat nga yung mga mangingisda na yan inaano natin yan ina-accredit natin, o tinitrain natin yung mga yan. 'Di ba? Pwede natin silang gamiting force multiplier sa pagbabantay diyan sa West Philippine Sea. Lalo't ganito, napakainit ng sitwasyon ngayon. 'Di ba? I-train sila, gawin silang force multiplier ng Philippine Coast Guard. Actually, additional income pa nga sa kanila yan. 'Di ba? Kung magiging Coast Guard sila, mas maganda po yan na opportunity para sa kanila. Nabigyan nyo pa sila ng magandang trabaho. And I would like to highlight them. They are an indispensable part of the comprehensive archipelagic defense operations that the AFP conducts. Diba? Tuwing may makikita kayong kahina-hinala na ganitong kagamitan, ibigay alam kaagad sa otoridad. Yan. Whether Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, o kung sino man ang malapit sa inyo. I-secure nyo lamang, huwag nyong galawin, at ibigay alam. Yan yung sinasabi natin. 'Di ba? Na yung mga mangingisda na yan, hindi basta-basta dapat na ginaganon lang. Hindi natin pwedeng sabihin mangingisda lang yan. Dahil may malaking parte rin sila sa seguridad ng ating bansa. May ginagawa rin sila. 'Di ba? May naitutulong din sila kahit mangingisda yung mga yan. Imagine niyo yun, sila yung nakakuha na itong mga drones na to, submergible drones. Diba, napakalaki ng tulong na naibigay na itong mga mangingisda na to. Samantala, kinumpirma ng AFP na dumating na sa Pilipinas ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o yung tinatawag na Nemesis Missile System ng Amerika para sa Balikatan Exercises 2025 na magsisimula sa susunod na linggo. Hindi sinabi ng AFP ang eksaktong lokasyon dahil na nga rin sa usapin ng seguridad. Kung matatandaan, sinabi ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na ilang makabagong kagamitan ang ipapadala sa Balikatan kung saan kabilang na nga dito ang Nemesis Missile System. Itinuturing na pinakamalaki ang Balikatan ngayong taon na magiging full-scale battle exercises at inaasahan na ng AFP na magkakaroon muli ng pag-alma ang China. Sigurado yan. Aalma na naman ng China dyan. Imagine ninyo, full scale po yung gagawing Balikatan exercises ngayon. Malawakan po itong magiging Balikatan exercises na to. Maganda po ito, mga kababayan, Every country, big or small, has the absolute and inalienable right to defend itself. That means that we also have a right to train for that defense. Tama. And with the partners, our treaty allies. Tama. Joshua, 14,000 tropang Pilipino Grabe. at Amerikano ang makikiisa sa Balikatan Exercises 2025 at isa nga sa mga aktibidad ay obserbahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular yung Integrated Air and Missile Defense Exercise. Joshua.
Maraming salamat. Yan no, mga tol, no? Maganda po yung balikatan exercises natin ngayon at siguradong iiyak po ang China dyan. So ano masasabi nyo dito mga tol? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.